ikulong ang mga kabataang nagmamarcha kontra kurakot. Tama po ba yun? Bawat araw na walang nananagot ay panibagong araw ng pagnanakaw sa ating kinabukasan. Ngunit, papayag po ba ang mga kabataan doon? Kaya naman, makakaasa tayo na habang walang nananagot, patuloy na mag-walk out, patuloy nakikilos ang mga kabataan kagaya ng mga nakalipas. Patuloy kaming mag-walk out at kikilos kagaya nung pinatalsik si Marcos Sr. noong nag-resign si Era Estrada at gayon hanggang mapananagot ang lahat ng kurakot hanggang mapaalis si Marcos at si Duterte mismo. Tama po ba? Patuloy nakikilos ang mga kabataan hanggat hindi natin naangkin ang kinabukasang deserve ng kabataan at ng taong bayan. Muli, pag-asa ng bayan! Kabataan! Tunay na reforma sa lupa! Ipaglaban! Ipaglaban! Tunay na reforma sa lupa! Siyentista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Inhinyero ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Magandang umaga mga kababayan! Ako si Jomer Medina mula sa Engineers Say No to Corruption. Isang engineer na hindi nagpapagamit para kurakutin ang pera ng taong bayan. Ilang linggo na lang patapos na ang tag-ulan at tagbaha. Pero hindi humuhupa ang galit ng taong bayan sa pagdarambong na ginagawa ng mga politiko sa ating lahat. At kasama kaming mga siyentista at ininyero sa mga nagngingit-ngit tungkol sa korupsyon sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno. Noong SONA 2024, ibinida ni Pangulong Marcos Jr. ang 5,000 flood control projects umano. Pero ilang araw lang o ilang linggo lang ang lumipas, lumubog ang maraming lugar sa baha. Ang tanong, anong nangyari sa flood control? Yan. Ngayong taon, umulit na naman ang ganitong pangyayari. Pero sa pagkakataong ito, pumupulwa ang napakatinding bahong napakatagal na nating alam. Kinukurakot ng mga politiko at mga kasabot nilang kontratista at opisyal ng DPWH ang pondo sa flood control projects. Milyon-milyon ang budget insertions mula ng mga kongresista at senador, nakabagang ng mga kontratista at ang iba sa kanila ay nag-donate pa noong kampanya sa eleksyon. Nandiyan ang SOP, ang lagay, ang bigayan, ang porsyentuhan sa kickback. At ang resulta, ghost projects o kaya ay substandard o hindi science-based na flood control at iba pang infrastructure projects na nagdudulot ng kamatayan ng mga mamamayan at pagkasira ng kabuhayan. Flood control pa lang ito. Marami pang proyekto ang DPWH. Sabi nila, wag daw sisihin si Pangulong Marcos Jr. Pero saan ba nagmumula ang budget na pinapasa ng Kongreso? Sa executive, sa Malacanang, sa National Expenditure Program na ina-approve ng DBM at ng Malacanang. Alam na alam ni Pangulong Marcos Jr. ang insertion sa kunwari para sa mga infrastructure projects, pero pork barrel pala. Inaprobahan din ni Marcos Jr. ang mga proyektong pinondohan sa program appropriations. Kaya hindi pwedeng sabing walang pananagutan si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng korupsyong ito. E ano naman ngayon sa aming mga siyentista at ininyero, bakit pa kami agit sa issue ng korupsyon? Simple lang, dahil apektado rin kami nito. Ang gusto namin ay sapat na pondo para sa research at sapat na oportunidad para sa STEM workers para kami rin ay epektibong makapaglingkod sa bayan. Kung gusto natin accountability, hindi lang mula sa mga district engineers, kundi hanggang sa pinakamataas, doon sa Malacanang. Kaya naman, tuloy-tuloy ang ating panganawagan, lahat ng sangkot, dapat managot. Maraming salamat po.
Narinig po natin si UP Diliman USC Chairperson Joaquin Buenaflor at Engineers Against Corruption Spokesperson Engineer Jomar Medina. At sa diwa po ng ating tema ngayong umaga na magbubukid at mamamayan, wakasan ng korupsyon at pang-api. Kasama po natin dito ang iba pang mga sektor mula pa sa sektor ng Maralitang Lungsod. Nasaan po sila? Ayan. Nandyan din po ang sektor ng transportasyon. Kasama rin po natin ang mga tanggol kalikasan, ang mga makabayang lawyers, ang mga media workers, at ang mga makabayang inhinyero at siyentista. Kitang-kita po natin na hindi tayo papayag na balewalain at hintayin na lamang na malimutan ang issue at eskandalo ng korupsyon. Tama ba? Tama? Kaya sama-sama tayo ngayon upang ipakita na ang mamamayan, ang taong bayan ay tuloy-tuloy nakikilos. Ihahayag ang pagtutol at protesta sa korupsyon at katiwalian. Kaya naman ang ating sigaw, lahat ng sangkot Dapat managot! bulok na sistema Ating wakasan na ng makapangyari ang masa at bayan! Tunay na reforma sa lupa! ipaglaban. Palabang umaga mga kasama, ako po si Patrick Santos, tagapangulo ng Kalipunan ng Kristiyanong Kabataan sa Pilipinas. Ang lupa ay mula sa panlilikha. Ipinagkaloob upang payabungin ng tao sa kapakinabangan ng sambayanan. Kaya't walang papel o batas na maaaring magtakda ng tunay na pag-aari nito. Ngunit dahil sa kasakiman ng tao at naghahari-harian dito sa lupa, inagaw nila ito mula sa mga tagapangalaga at ang dating masaganang lupa ay naging alipin at itinuring na pag-aari ng iilang mga bagong Panginoon. Sinasabi sa Kawikaan 28:19, siyang bumubukid ng kanyang salupain ay magkakaroon ng saganang ani. Pero ang magsasakang Pilipinong lumilikha ng pagkain ang siyang nagugutom. Mayorya sa kanila ay walang sariling lupang sinasaka dahil mismo ang pamahalaan, ang gobyernong ito, ang gumagawa ng batas upang gawing legal ang pangangamkam ng lupa. Hindi rin sapat ang suporta ng pamahalaan sa lokal na produksyon sa bansa. At interes ng dayuhan ang naghihirap, ang pinangunguna, kung kaya't lalong naghihirap ang mga kapatid nating mga magsasaka. Kaya ang panawagan ng taong simbahan sa ngalan ng Diyos ng katarungan, tulungan niya tayong ibagsak ang paghaharing feudal. Sinasabi sa Exodo 20:15, huwag kang magnanakaw. Ngunit sa kasalukuyan, ninanakawan at pinagsasamantalahan ng sambayanan sa pagkakait nitong mabigyan ng masaganang buhay ang lahat. Mga kasama, higit sa pagnanakaw ng pondo ng sambayanan, ninanakawan nila ang buhay ng tao ng dignidad na mabuhay. Ninanakawan nila ang kinabukasan ng mga kabataan at susunod na henerasyon, na ang pamumuno na dapat nakapaglilingkod sa sambayanan ay ginagamit upang patuloy na maghari. Kaya ang ating panaghoy sa Diyos ng kasaysayan, tulungan niya tayong ibagsak ang burokrata kapitalismo sa ngalan ng sambayanan. Kaya't walang landasin ang bawat Kristiyano at kabataang Kristiyano, kundi ang makilahok sa pakikibaka ng sambayanan, na sa makabakong testamento nag-aanyaya ang katuturan ng ating pananampalataya na dapat tayo ay kumilos upang mapanumbalik ang lahat ng sanglilikha, lumaya ang lupa, mapawi lahat ng uri ng pagsasamantala, at ang pangako ng Juan Kabanata 10, Talata 10, ang lahat ay mabuhay ng may ganap at kasiyasiya. Kaya naman ang ating panawagan, lahat ng sangkot